boarding sila as a very dressy, as a very laid-back cohorts. And then, pero na-realize namin sayang yung space ng hallway na yun. So, doon na lang nila. Happy birthday! Happy birthday! Kasi parang nape-plainan kami dito. May kinuha si Max sa kaibigan. Welcome to another vlog! Today is Tuesday and as usual, this morning ako ay content creator and then now ipapasok mo ni DTV yung ginawa namin nung huling vlog, yung aming dresser. So we have to clear this area para daw mabawasan na yung mga nakaharang dun sa labas. Kalat dito. Here. Help us, my love. Ang dami kong kalat kaagad dito. May supervisor ka dyan, oh. Sir, sir. Okay ba, sir? Okay, it's there na. Ang ganda. Ako nag-paint niyan. Char. Itong harap pala si DTV kasi pinapapaint niya sa akin ngayon kaso masakit ang pusod ko. Anyway, naantay na lang namin yung knobs. Nasa China pa. In-order niyo doon sa Shopee. But pwede ko nang lagyan sa loob. Yun gagawin ko ngayon. This one arrived. My Love Bonito pieces. We have another collab with them. So, I'm so happy kasi lagi ako may collab with them. One of my favorite brand for classic pieces. I have 4 pieces, 2 bottoms, 1 top. Ewan ko kung ganun din ba kayo, pero ako ay... wait lang, matawag yung kapatid ko. Bumibili kasi siya ng pintuan para sa banyo. Ano yung sinasabi ko? Hindi ko alam kung ganun din ba ang paniniwala niyo, pero sa amin kasi... especially sa amin, sa mother side, lola ko siya lagi nagiginig na kapag namatayan ka, we cannot wear colorful clothes. Kasi syempre, nagluluksa ka pa, ganyan. Nagiginig ko lagi sa lola ko kapag naka-block kami. Sabi niya, ba't lagi kayo naka-block, namatayan ba kayo? Or kapag naman, wala pang 1 year yung namatay sa family, parang nagagalit siya kapag may color. So yun na yung nakasanayan ko. But pabor naman kasi lagi naman talaga akong naka-basic colors or neutral colors. So anyway, I'm trying my best na maalala every time na kagaya nito na mayroon ako mga collabs, ganyan. Tapos, ako yung pipili ng mga clothes. That's the reason why I only chose these colors. Napaisip tuloy ako bigla. Nung nasa Bantayan kami, may colors yung mga suot ko. Pero kasi summer yun, di ba? Hindi ko alam kung dahil ba si daddy pag gano'n. Nakalimutan ko kasi. Pero pagka naman intentional ako, naaalala ko. But pagka minsan kasi kailangan for work, gano'n. Gusto ko lang i-share. Tsaka gusto ko lang din malaman kung gano'n din ba yung beliefs ninyo na nakalakayhan nyo. So anyway, I got ganda ng material ng kapal. Size 26 na black cropped. And then, ang kapartner na niya is oh my God! Ang ganda pala nito. Ever since nagkakaroon ako ng mga collab with Love Bonito and then I'm choosing pieces, dahil ko nadadaanan tong basic na t-shirt nila. Gusto ko siya laging bilhin kaso nadidistract ako sa iba. Ngayon, wala ko ibang gusto so nakakuha na ako. Gusto ko nga rin sana yung white pero tinry ko muna. Ang ganda pala ng materials. I got it in size medium. I-imagine ko na it looks so chic together. And then, talaga naman kumuha pa ako ng ganito. Kasi iniisip ko ang ganda nito for events or pag nininang ako, pack, ganyan. Kasi ang tamad ko naman umata ng mga events. Lahat ng mga event invites, tinatanggihan ko lately. Kasi nga, parang wala pa ako sa mood makihalubilo sa tao. Gusto ko yung family ko lang or kahit nga sa friends ko, hindi ako nakikihalubilo. Yeah, parang wala pa ata ako nakakahalubilo pa na friends ever since Pops passed away. Na talaga ako sa mood. Pero ang ganda. Saan ko naman isusuot ito? So pretty. And then, dressy bottom. Same sila.
I don't think I'm gonna wear it, but at least pwede siyang magmukhang co-ords, panglinang talaga. Pwede ko kasing i-mix and match, halimbawa this one, and to dress it down, I'm gonna wear it with the plain black t-shirt. Pwedeng sila as a very dressy co-ords, sila as a very laid back co-ords, and then this dressy top and this black bottom to dress down the top. Mga ganon. So, yun ang naiisip kong content for this set. Let's proceed in fixing our picture. Ganda. Originally, it was white and then ito ay stain lang. Tapos may nakita kami sa Pinterest na parang ang ganda pala ng gray and gold na knobs na nasa China pa. Pinili na namin yung gray kasi gray naman yung aming door, pati yung blinds namin gray. Para bumagay kasi very white na nga yung room. So nice! Konti lang kasi konti lang naman yung kagamitan namin dito. Ayan. That's my agenda for today. To clear these things. Yay! Finished! I managed to put everything inside. Lugi na naman si Don. Pero ito, mawawala pa naman to. So, nandyan yung mga makeup ko and skincare namin ni Don and mga deodorant, ganyan. But eventually, I'm gonna have a vanity table here. So, dyan mapupunta yan. And then, kanyang mga shorts and t-shirt na pangbahay. These are all of my workout clothes. Hindi ko alam na ang dami ko na palang workout clothes dito. Ay, ito hindi ko pa pala naayos. Pero ito yung mixed na lalagyan ng underwear naming dalawa. May pantulog and mga shorts. Pambahay and pangalis, pinagsama ko na. And then, all of my t-shirts, pambahay and pangalis, nandyan na rin. Pinagsama ko na rin. Nilay ko na dito sa maleta yung mga iuwi ko sa Manila na hindi dapat nandito. Para nakatago na dyan. And then, some of my big bottles na hindi kasya dito. Dehumidifier. Very humid kasi dito sa Lipa. Kaya kailangan talaga ng dehumidifier. And then, dito sa lalagyan na to, kung ano-anong kalat. Hindi ko naman masyadong kailangan. Kaya, nilagay ko na lang muna dyan. Problem is, eventually, pag dito na matutulog si Judy, saan ko ilalagay itong aking rack na to? Nandito yung mga pangalis ko, tsaka konting pangalis ni DTV. Dito ko na kasi pinapadiretso lahat ng PR na dumadating. So, halimbawa, kagaya nito, mga Lovito na dumating, kailangan ko i-shoot. And then, ito nga yung kanina, yung Love Bonito. Naubusan ako ng hanger dito, but saan ko naging sila sinut. Ito yung mga Love Bonito at saka Lovito from last month. Tapos ko na silang i-shoot, pero yun nga, hindi ko pa nagagamit. So, nandun sila. Ito pa yung Tayo Studio. So, most of the clothes na kailangan ko i-shoot, dito ko na pinapadala. Tapos, yun na rin yung ginagamit ko na pang-alis dito sa Batangas. So, dito ko muna nilagay. But, I don't know where I'm gonna put this kapag ka dito na si Judy matutulog. Dami kong gamit sa Manila. Dami ko yung gamit dito. Hindi ko na alam kung bakit. Hindi, alam ko pala kung bakit kasi content creator ako. So, ready 5 o'clock. Hindi ako mag-exercise kasi is katapusin ko. So, ako. Usually, hindi ako nag-exercise ng first and second day ko. And then, third day onward, yan, nag-exercise na ako. Ang pinakamasakit for me is pag first and second day. Actually, second day yung mas malala. So, anyway, update ko dito is after nito, hindi ko alam kung unahin niya yung vanity table ko or yung aming bed frame. Ano siya? Bed na nagiging upuan. So, parang sofa bed yung atake. Gusto ko kasi bibili na lang ako. Pero ayaw niya kasi siya na lang daw gagawa. Umili siya ng kutsyon and then i-customize na lang niya. Siya din daw magtatahi. Tapos bumili na rin siya ng cover for the cushion. Kaya ganyan yung bedsheet namin, magkaiba. Tapos door. Wala pa pala kaming door dito. Kaya naka-cortina para nakakapag-aircon kami. Kasi dito nila nalagyan ng hamba. Pero na-realize namin sayang yung space ng hallway na yun. So doon na lang nila ilalagay. May step kasi dito eh. Ito. Laundry namin. May step dito. Diyan na lang lalagyan ng door instead of doon. Para yung papasok na hallway na yun, sa room pa rin namin. Hindi mababawasan ng space yung room namin.
Ayun, ang update dito sa aming munting bahay. Unti-unti na siyang nabubuo. Sabi ni Don. Baka naman eventually lumipat na tayo dito kapag natapos na. Pag natuloy pa yung plano niyang lalagyan ng swimming pool dito sa labas. While ginagawa ni Don yung mga kahoy things, furniture, si Noknok ang gumagawa ng nagtitibag ng mga bagay-bagay na kailangan tibagin sa bathroom. Tapos check na lang ni Don once in a while. So kanina umalis si Mac, bumili siya ng door para sa bathroom. Pagbalik namin from Hong Kong, doon na lang kami bibili ng mga fixtures like the toilet and tiles. Kasi for now, ginigiba pa, yung mga dapat gibain. And then, sinisemento yung mga dapat sementohin. So, para daw, pagbalik namin from Hong Kong, tuyong-tuyo na yung semento, pwede nang lagyan ng mga fixtures. Yun, ang atake. Now, we're gonna have merienda. Alam ko, gumawa na naman si Mac, nag-invento na naman ng kung ano-anong flavored na pear. Ice cream ata ginawa. And then, kakain din kami ng aming balot from TikTok shop. Ano nangyari sa pear ice cream? Nakagawa ka nga? Ano? Masarap? Pinapatigas pa. Yun. Another day, another pear food. Nilaga daw ang ulam namin. Here is the balut. Guys, today is May 14. It's Popsy's birthday. Sabi ko maaga akong mag-vlog ngayon, pero nakalimutan ko. Ang aga pa naman namin gumising. Gumising ako ng malungkot. Kanina pa akong umiiyak because birthday ni Pops. He's supposed to be 71 years old today. It's May 14. And dapat magkakasino kami today. Alam niyo, every year, si Maan nagkasakit siya pag birthday niya. Tsaka pag Pasko, hindi namin alam kung anong gagawin kasi tamad na nga siyang pag tinanong mo, ano gusto mong gawin, ano gusto mong ganyan. Wala siyang gusto eh. Sisimba lang, gano'n. Pero last year at least, nagaya siyang mag-Padre Pio. Last year, noong December, dinala siya sa casino ng pamangkin niya, pinsa namin na panganay. So hanggang nag-enjoy siya. So sabi namin, sige sa birthday mo next year, magkakasino tayo. First time na nung may sakit siya na mayroon siyang plano sana for his birthday. So we were actually looking forward to celebrating his birthday this year sa Tagaytay. Bigyan namin siya pera para magpaldas. But yeah, he's not here anymore. Maybe kaya ako sad kasi I thought mag-celebrate kami this year. Ngayon na lang ulit ako umiyak. Sad ako pero hindi na ako naiiyak mga past few weeks. But today, pagising ko, tumakbo ako dun sa picture niya. Babatiin ko lang sana siya pero nag-emote na ako ng nag-emote dun. Parang si Belle, I'm crying again. It's already 10:30. Kanina pa kaming 6:30 gising. So, apat na oras na akong nagpapaka-crying Belle. Anyway, later, punta kami sa kanya. So now, I need to work. Mawala ako ng mga OR kasi sahod bukas. I-request ang mga OR ko. That's what I'm doing. Meron akong kailangan gawing videos today. Sana. Nagpapala ako sa mood. Tapos mamamagay itsura ko. Ano ba yan? Ma-order ako ng crispy pata ngayon for lunch. Yun yung naming lunch. Kasi nga, we always have crispy pata for Pops' birthday. Bawal sa kanya yun. So, every special occasion na lang niya, which is his birthday, Christmas, ganyan. Ang mga crispy pata. Dapat nga steak ulit, pero nag-realize nga namin crispy pata kasi isa yun sa favorite. Hindi ko alam kung anong mas favorite niya, crispy pata or steak. So yeah, we're gonna have crispy pata na lang this lunch. And then, si Mac, umalis siya kanina umaga para umorder ng food namin for later at saka magpagawa ng flower. Kasi gusto ni Nini, magandang kind of flower. So, doon na lang kami nagpagawa sa magandang flower shop. Yung hindi yung bilihan ng mga flowers for patay. So, walang lily na available eh. Pero may hydrangeas, may mga yung fillers na cute na white buds. Tsaka, roses ang tingin ko dun sa isa, pero basta enchant tawag sa may tawag. So, mamaya, pagka na-arrange, papakita ko sa inyo. I'm excited. Matutuwa si Nini kasi gusto nga daw niya magandang flowers. And then, we're gonna stay there hanggang kaya namin magstay. Hanggang may liwanag. Kasi, hindi dumating yung in-order kong portable power bank sana para may ilaw kami. So, that's the agenda of the day. Nakalimutan ko kasi na mag-vlog kaninang umaga. So, ina-update ko lang kayo. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Daddy! Ang kanyang favorites, Contis cake. Meron din siyang ube cake. And then, we just ordered chop suey and his yearly handa, crispy pata. Oh, kuha ka na Daddy ng favorite part mo bago kami kumain.
Happy birthday! Happy birthday! Pops, happy birthday to you! Yay! Okay, there's some Pops blow in heaven! Okay, enjoy your si Papa Pops! Oh, birthday! It's now 4:30. We're here na kay Daddy. Set up muna kasi ang init. Hi, Carlene! Happy birthday, Daddy! Tingin mo na yung tingin mong ganun. Oh, shush, ang cute, diba? Tingin, paano? Oh, wow! Oh, wow, ang daming text ah. Oh, wow! Oh, paano yung papogi? Oh. Oh, shush. Papogi mo na. Papogi. Oh. Day to you. Happy birthday to you. Hindi ka marinig ng lolo. Tulo. Day, Lolo. Naku, namatay. Hindi niya na-i-blow. Nag-blow na si Lolo. Kapag-wish na. Yay! Cute. Hi! Hi ka. Hi ka. Good morning, guys. Today is May 15. It is Nini's Philippine birthday. And, ano ba nagtutulala? Wala. Sayang, hindi ko pala na-vlog kagabi after namin umalis dun sa Daddy kay Pops. 6 o'clock ata kami umalis dun kasi dumilim na nga. Sobrang traffic. As in, sobrang lala ng traffic na ang tagal namin nakauwi. Tapos, sabi ni Don, meron kasing bagong bukas na Unitop dito malapit sa amin. Eh, medyo matraffic pa rin yung dadaanan. Pero sobrang lapit na namin, pero sobrang traffic. Sabi ni Don, ikuna nga tayo dito, tingnan na natin. Kasi matagal na yun yung gustong i-check out kung ano meron doon. Kasi nga bagong bukas, malaki. Eh, nakita namin sa TikTok na maraming tinda. So, lumiko na siya doon. And then, yun, nabaliw. Kami dalawa lang kasi nakasakay sa car namin. Tapos yung tito ko humitid namin. So, after kaming dalawa na lang, dahil nasa kabilang car yung iba, sinamak. Dumaan kami doon, no, nabaliw na kami kasi sobrang lakit, sa daming tinda, tapos ang mumura. Pagod na kasi ako, tsaka sumasakit na yung ulo ko. Dahil nga, masakit ulo ko hapon dahil nung umaga umiyak ako nung umiyak. So, nung pahapon na migraine na ako. Hindi ko na yan naibaba tong vlog. Na-vlog ko sana kasi ang saya. Tapos parang nabaliw kami ni doon. Dami namin gustong ikutan kasi may mga tools. So, doon siya nabaliw. Ako naman, ang dami ko nakikita mga kung ano pang decorate and everything. Anyway, binilang ko na ng drawer si Judy. Kasi ito nga yung may room niya. Paulit-ulit na ako. Tinanong ko siya kung anong gusto niya nalagyan ng gamit niya. Kung like parang closet na may drawer, closet lang, or drawer lang. Sabi niya, drawer lang daw okay na siya. Kasi may ganito na luma. Ito, nung bata pa si Nini, kanya yan. Buhay pa din. Eh no, 3 yan. Pero TNN na lang natin. 1998. Oh, di 1998 pa yata to, or ewan ko.
box. Puro mga SpongeBob stickers. So, kay Nini yan. Sabi niya, yung parang ganyan lang daw. Grabe, ang tagal na nito ha. Anyway, binilan ko si Judy ng medyo mas aesthetic. We got this yesterday doon nga sa Unitop. Meron na siya. Si Barty nawiwiling tumambay dito. Kaya eventually, kailangan ko na talagang tanggalin tong aking rack para makapanuluyan na si Judy dito. Tsaka may mga PR boxes pa ako. Ba yan? I also bought this baskets para dyan sa mga abubot ko. Para madaling tanggalin kapag kailangan magligpit or magpunas. Dalawa binili ko. Yung isa para naman sa mga tech stuff ko. Para hindi nga makalat. Unti-unti nang nabubuo ang tirahan ko dito sa Lipa. Baka hindi na talaga ako bumalik sa bahay ko. Ano pang binili namin? Eh, pala, nakita nyo kinakabit ni DTV kanina yan. We got that. Kasi parang nape-plainan kami dito. Eh, may kinuha si Mac sa kaibigan niya na something na ilalagay dyan. Hindi masyadong aesthetic. So, bumili na lang kami. Ayan. Perfect. So cute. Bagay na bagay sa pwesto ni Nini Coracha. May mga binili lang na small anik-anik si DTV. Mga tools. Ayan, ganyan. Pero, ang daming magandang tinda na mura. So, sabi niya doon, babalik-balik na kami doon. Mahirap lang niyang puntahan kasi alanganin yung para mapuntahan siya kasi nasa intersection siya ng Tambo exit. Sayang hindi ko na i-vlog. So today, I need to edit something. I need to film something also. Tapos kung ma-approve man yung sinabit kong isang script for the vacuum, then i-film ko na yun today. Yun lang naman. Tapos mag-jogging ulit kayo mamaya kasi 2 days na kaming pahinga because nagkaroon nga ako. 3rd day onwards, kaya ko nang mag-exercise. So, that's the ganap of the day. Time check. Lunchtime. This is our handa. Nini's birthday handa. Inihaw na tilapia. Ito yung tira naming mga kanin yesterday sa handa ni Pops. So, ginawa ni Mac na binagoong rice. Ano ginamit mo bagoong? Ginamit mo yung bagoong na to? Ito yung favorite bagoong ko from the tita of my best friend. Last na namin to. Pero may dalawa pa naman akong ganito sa Manila. Yun yung ginamit niya kasi it's super duper sarap. Ito, niluto nyo din to, binili. Adobong sitaw and masarap na Indian mango galing sa kapitbahay. Sana maalala mo baka kaya bagayin ko kung nakalimutan na yung din. Nasaan na ako? Sino kayo? Ganun na ha. Bagoong mangga rice. These are the 2 things na I got from my Lazada vouchers. I always receive 5,000 peso Lazada vouchers from Ecomobi. Yun yung affiliate website na gamit-gamit ko. So, meron silang mga challenges na pinapagawa sa akin every month. And then, in return, I get 5,000 pesos Lazada voucher. Pero sa isang store mo lang siya pwedeng gamitin. Tapos, hindi ka susuklian, ganyan. Kaya laging kailangan mahal para masulit. So, yung mga una ko natanggap, binili ko ng aircon. Binibilang ko ng mahal. Tapos mag-aabono na lang ako yung mga kailangan. Sakto nag-renovate ko. So, I got yung aircon namin dito. Tapos yung TV namin dito. Tapos yung mga beanie light stick ng mga bata. Although binayaran ni Nini, so nagkapera pa ako kasi ginamit ko yung voucher. So, pa binili natin doon. Tapos ngayon, may dalawa ulit. Ito yung binili namin. Yung isa pala binili ko yung electric fan naman na inverter. Tapos may pa tayong binili yung mga kutsa namin dito. Dami na binili ako sa mga vouchers ko. Marami pa akong vouchers. Parang 4 pa ulit yung pending na hindi ko pa natatanggap. 4 or 3. So anyway, ang bigat na ito. Ito yung inaabangan namin sana kahapon ng birthday ni Daddy. Ngayon lang dumating. Power station na solar. Nagamitin sana namin. Ayan, nasaksakan siya. Tapos may ilaw. Parang power bank, gano'n. Ay, hindi. Saksakan pala. Saksakan mismo. Power bank din. Kaya siya mabigat kasi may battery. Dahil solar nga. So, kapag ka nakaipon na tong solar panel, Hindi naman hindi solar. pwede din pala isaksak kuryente. Pero kung mainit naman, solar panel. So, para pag nagba-brown out, or yun nga yung nandun sa kay Daddy, nakatambay, merong kami ganito, saksakan. Saka madalas din kasi mag-brown out dito sa Lipa. Though, swerte kami kasi hindi masyado nagba-brown out ever since nag-stay kami dito nung November. Parang once pa lang namin experience it, thankfully. So, this is how much love? 5,100 lang ata. Parang 200 pesos lang yung nilabas ko. For that, tapos may free extension cord pa. Built-in 150 watts inverter, AC peak power out. Solar charging 15 hours. Pwede din daw pang series ng sasakyan kasi may kasama siyang ganyan. Load 2 pieces LED light, fan, TV, computer, etc. Can connect external 12 LED acid battery. Tagal na namin gusto nito, but ayaw bumili ni Don kasi namamahalan siya. Kaya gusto nga namin ito para kay Barkley. Finally, meron na kami.
Naalala ko, binalan ko ngayon pala ng ganito si Kenz tsaka si Kaya dati. Pero hindi yung foldable, yung parang plastic na buo talaga. So, this is our new wagon. Nung lagi pa namin kasama si Barkley, ito sana yung gusto ko instead of stroller ng aso. Ayaw ni Don bumili kasi mahal. Ang laki! Pwede ako sumakay. Kaya ako. Kaya na po ngayon si DTV bumili kasi kailangan doon niya ng panghakot ng mga semento. Meron kasi malapit na hardware dito. Lagi silang bumibili ng semento. Laki pala nito, ano? Parang makakatakot umalis. Talaga? 5,999 ata yan. So, 900 yung inano ko. Abono. Pumili pa ako ng aesthetic color. Pangahakot lang pala ng simento. That's my little unboxing for today's video. I will put the links of these if you should need it in the description box. Tapos na ata sila doon magtrabaho. Kasi naligo na siya. Maaga sila ngayon. Mag-jogging kami later. Hi guys. It is 4 o'clock of the next day. Hindi sana ako mag-vlog today kasi wala namang ganap. But, gusto ko lang kayo i-update for today. What happened. I just worked the whole day. Edited and made a video. Itong ginagawa ni DTV. Wala na ulit siyang assistant. Kinailangan lumuwas ni Noknok. Pagka mga woodworks kasi si DTV lang kaya niya na mag-isa. Itong door dito ang ginagawa niya. Yun lang. Yun ang update of the day. Kain tayo ng merienda. Our merienda is banana cue. And may bago kaming discovery ni DTV na sarap na sarap kami. This one. Sobrang hilig ko or namin sa lychee drink. Meron pala itong collagen and luta tayo. Ba't gano'n? Hindi ako mahilig sa carbonated drinks except sa Coke. Tapos sabi niya doon kahapon, nagdali kasi kami. Sabi niya, try daw to kasi lychee. Eh, hindi ko naman kasi ito tinitignan before. Hindi ko alam na may lychee flavor. Tsaka parang wala pa akong lychee drink na hindi nagugustuhan. So, ayun na nga. Ang sarap niya. Kaya pinapunta niya si Judy sa Dali ngayon para bumili. Iniisip na namin masarap lagyan ng nata or lychee na at sarap. Ayan. Ayan siya. O, sakto. Meron pa siyang collagen and glutathione. Dahil napakaitim namin ngayon. Cheers! Sarap. Meron pa ko first time ko makapasok ng Dali. Tagal ko lang kasing curious on yung sa Dali. After namin mag-jogging, tumaan kami. It is 8 o'clock and kasama daw ako manood ng basketball. Kasi may liga sila. Nung first 2 games, nasa Bantayan kami kaya first game ni Don. Kaya sabi ni Don, sama daw. Hindi ko na kayo dadalahin, mag-vlog na ako sa 14 to shoot. No good. 6 minutes remaining. Nice! This is number 13. Benson for 3. 77 for 2. No good. Nice! Good morning, guys. Ayoko pa sanang bumangon eh. Ito si Don Davila, bigla na lang, nakapagkabit nga ng handle. Well, pinapakabit ko naman talaga sa kanya kahapon pa. Kasi kahapon dumating. Looks so pretty! Actually, ang gusto ko kasi dyan. So, lihiya sana yung ganito. Gitna. Tapos gold. Tagal na ito in order niya doon. Kaso, ang tagal dumating, nainip na siya. Gusto na niya na ma-set up na to dito para hindi nakaharang to sa labas. Tsaka maka-move on siya sa other project. So, gamitin na lang niya to sa iba. Yung ganda din sana. This is a plastic lang na fake solihiya kind. In-order niya sa Shopee. Ang ganda din sana, no? Ang ganda ito. Pero anyway, ang ganda din naman ito. Nadumihan ko na agad, oh. Dito kasi yung mga skincare ko. Eh, wala ngang handle. So, yan. Nalalagyan ng mga oils tsaka skincare. Kaya sabi ko sa kanya, ikabit na niya. Paparetouch ko na lang. Ayun. It's already 8 a.m. Ay, it's Kuya's birthday today. Philippine birthday. So, dapat luluwas na kami today. Para may 2 days naman ako sa Manila bago kami umalis ng Monday. Monday kasi ang maaga yung flight namin. Gusto ko magpapak ako, tapos after magpapamassage ako, magpapanails. Ganun pagka umaalis. Hi, Rocky! Good morning! Birthday ni Kuya ngayon. So, every birthday niya, simula nung bata siya, yung lola ko yung nagpapaalay. Ewan ko kung alam niyo yun. Pero sa mga provinces, may mga little chapels, ang tawag namin tuklong. During May ba yun? Basta summer. Nagpe-pray doon yung mga bata. Tapos, at the end, binibigyan sila ng something like whatever. Kung ano man ang gusto ibigay ng paalay. Plus, sweet.
offer money dun sa chapel. Kinalakihan na namin. Gusto kasi na lola ko marami siyang binibigay. Iba-iba kasi yung iba. Nagbigay ng merienda or ng candy or chips. Si lola gusto niya isang malaking loot bag na punong-puno ng malalaking chips, candies, biscuits, snacks talaga na malalaki. Kaya every year, mula nung bata kami, lagi inaabangan ng mga bata, tsaka kahit matatanda, yung May 17. Kasi pag May 17, marami silang naiuuwi. Tapos eventually yun, kinuha na siya ni kuya yung responsibility. So si kuya na yung nagpapaali. And then kami, ilan na lang naman kami dito. Tapos onti na lang din yung mga batang nagpapaala. Hindi na siya kagaya dati. The past few years kasi, nung bago magkasakit si daddy, si Mac lang tsaka si daddy ang pumupunta. Tapos eventually si Mac na lang kasi nasa Manila ako. Ang mga binibigay na lang is either Jollibee, last year ata shawarma daw, and juice, merienda. This year sabi ni Mac, samahan daw namin siya kasi nga nag-iisa siya. Yan, imbis na lumos kami ngayon, bukas na lang ng maaga kami luluwa. Papamigay namin later is yung nudes to go. Yung fried noodles na may siomay, tapos juice. Yung para merienda after. Inisip ko, yung mga kaibigan ni Mac or yung mga nagpapadala sa amin ng food para makahelp din naman sa business nila. Yun, yung may-ari ng nudes to go, barkada yun ni Mac. Lagi kami pinapadalhan kasi. So sabi ko, yun na lang. Para makabawi naman. Makahelp din sa small businesses. Dito. Ayun. That's the agenda of today. Natapos ko lahat ng mga trabaho ko kahapon. So parang wala. Ay, hindi. Meron pa pala. Meron ako isang PR dito. Pakita ko sa inyo. Gawin ko na to ng video mamaya. Paluwas na kami. Hindi ko na to maiintindi bukas. But this is the Jelly Kiss from Colorette. Kailan ba ito na-release? Tagal na. Hindi na matagal. Pero late akong pinadalhan. Tapos nakita ko yung nag-comment sa TikTok ko. I-swatch ko daw. Sabi ko, wala akong na-receive na PR eh. Tapos ito na. Meron na. So masaswatch ko. Yung lip sunscreen kasi nila at saka yung lip oil, maaga akong pinadalahan in time for the release. Ito, hindi ako agad napadalahan. But still, thank you so much, Colorette. Your lips but jellies. Alam ko nag-sold out na to eh. The first time na lumabas. So, nag-restock ata sila. And I'm excited to try. Ayan. Ito yung mga gusto ko. Yung may shine siya na mukhang jelly. Mukhang juicy yung lips pero nagli-leave ng stain. 8 shades. Ano kaya ito? Ewan ko kung isasama ko kayo pag sinwatch ko to pero I'll make a video of this later. Yan lang naman. Nagawa ko na lahat ng mga kailangan kong gawin kahapon. And then later, siguro mag-aayos din ako ng mga gamit paluwas. Ang hirap din. Baka mamaya, yung mga gamit na gusto kong dalhin sa Hong Kong, maiwan ko dito. Hindi ako makapag-isip dahil dami ko nga ding mga bagong damit dito. Dami ko sinasabi ang aga. Ano? Hindi ka na nga. Magkape na tayo. Okay, I am done. Grabe, sakit ng lips ko. Pero ang ganda. Ang ganda ng product na to. I really loved it. Ang ganda ng packaging. Tingnan mo naman. Super nice. Super classy. And first time ako nakatry ng ganito. Pag in-apply mo siya, parang matte yung feeling. Napaka-comfortable niya sa lips. Actually, lahat ng Colorette lip products na try ko for some reason, it's always lightweight and very comfortable sa lips. Kahit na yung lip oil nila, yung lip sunscreen nila, kahit glossy yung mga lip products nila, palaging comfortable and very lightweight na halos di mo na-feel. That's what I like about lip products. Kaya mahilig ako sa lip tint kasi hindi ako mahilig sa mga mabibigat na lip products. Eh, yung mga lip tint, parang wala lang. May color lang. In fairness to Colorette ha, lahat ng na-try ko from them na lip products. Again, hindi ko alam kung na-try ko lahat kasi tinatry ko lang naman yung mga natatanggap kong PR from them. Palaging lightweight. Pero first time ako nakatry ng ganito na pag in-apply mo, it feels matte and it feels very lightweight. Pero after a few seconds or a minute, nagiging super jelly. So the longer you wear it, it becomes jellier. Ang galing. Tapos kapag tinanggal mo yung glossy finish, halimbawa kumain ka or uminom ka, nagsistay yung stain. Ayan, ito nga yung stain nung last na sinwatch ko. This one is the shade Melty. It's a rich rose. Ganyan.
Ang ganda. I love. Tapos napaka-comfortable. Kahit na 8 yung sinwatch ko, hindi na dry yung lips ko and it feels okay. Yun yung gusto kong sabihin. Kasi pagka nag-swatch ako ng other lip products, pagod na pagod talaga yung lips ko. Tsaka ang sakit talaga. But this one feels comfortable. Ayan yung stain ng lahat. Panoorin nyo na lang sa TikTok or sa Facebook yung complete swatches. But I really, really liked it. Nakasurvive ako natapos ng isang swatching video again. Ang ganda. Ito pala. Pinakita ko pa to dito. Ito pala yung kasama ng PR. It's a scarf. It's such a pretty scarf. Ang dami-dami kong scarves. Alam niyo yan. Hanggat wala pa akong ganitong colors. I'm so happy. Ang ganda lagi ng mga PR ng color. I love it. Kakulay pa ng aking fly swatch. Kasi may langaw na umaali-aligid dito. Okay, so it is 3:30. Si Mac ay umalis para bumili ng flowers for the paalay. Ay, na-upload ko lang yung vlog and then siguro maya-maya punta na kami sa Tuklong. Okay, I finished uploading the vlog, guys. Look what arrived. I'm so happy. This is our VIP tickets for the 98 Degrees concert. 2 VIP tickets for Don the Builder and I. Meron ba ako dapat dito? Itago. There. Thank you so much to Oomph TV. Dito ba sa vlog ito? Ay, nandun sa vlog na lumabas last week. Doon ko in-explain. Sabi ko, I was invited to watch the 98 Degrees concert. Bibigyan ako ng 2 VIP tickets in exchange for a TikTok video. So, yun, na-upload ko na yung video ko 2 days ago ata. And then, they told me to claim our tickets dun sa may Tech-Type building. Eh, sabi ko, nandito kami sa Batangas, naka-base. So, they just sent it to me via LBC. Yay! Thank you so much! I'm so excited. Bumigit talaga dun ako. I do cherish you for the rest of my life. You don't have to think twice. Ipapakita ko sa inyo yung update ni Don the Builder dito sa ginagawa niya. Oh, it's dark na. Meron na kaming pintuan. Boosh. There you go. I love you, babe. So this is project ni Don the Builder simula kahapon. Kasi nga, iniisip niyang mabuti paano yun masasarado na hindi awkward na may pintuan. Kasi nga, ganyan siya. So, gagawin na lang niya. Mukha siyang shelves sa storage. And then, tada! When you open, there's a new address here. Ayan ang update. Ang ingay kasi dumating yung mga magkakabit ng screen na nakakainit ng ulo. Kasi Saturday na ngayon. Sabi nila, Wednesday. And ngayon ay Saturday na wala pa din. Feeling ko wala pa rin. Parang may titignan lang. But, ang laki ng hinihingi nilang down payment. Parang 27,000 yung kailangan namin bayaran. Tapos, hinihingi nila 20,000 kaagad. Tapos, binukas na kami ng binukas. So, ay, nako, lagi na lang ganun. We're just waiting for yung mga order namin fried noodles at pupunta na tayo sa Tuklong. Okay, we are now here at the Tuklong 442. Ayan, dumadating na yung mga bata. May mga bit-bit na flowers. Ang konti na ng mga tao tsaka mga bata. Nakakalungkot. Naalala ko growing up kami, ganyan din yung pag every afternoon. Kanya-kanyang bunot ng bulaklak kung saan-saan pag may dala-dalang bulaklak dito. Pero marami kasing bulaklak sa bahay namin. Si Mami tsaka si Lola, kaya doon kami bumubunot. Anong oras daw? 5. Maaga pa pala kami. Okay guys, yung baka i-judge niya ako. Eh, sayang yung damit. Yung suot namin ngayon. Yung suot, pareho suot namin kagabi. Ewan ko, hindi ko alam. Nag-vlog ba ako kagabi? Nag-vlog ako pero hindi ko alam kung nakita niyo. Ito talaga pag repping your own brand. Marami kaming ganito. Bakit ba? Oo nga. Eh, ganito ako 7 days at yung damit ko. So, huwag niyo kami judge. Oo. Basta pero ito talaga yung suot namin kagabi. Inesbing ko. So ngayon, ang sad. Kasi ang parang ang unti. Ang unti na. Dadami nga yan. Tingnan mo, bilangin mo ngayon. Sige. Tapos tingnan mo increase of population. Mga 30 minutes after nung Ang dala-dala namin ay 120 pieces of pamigay. Pero usually 100 lang dati yung mga loot bags pa. 120 daw binili nito. Naiwan na si Don the Builder kasi nga biglang dumating yung magkakabit ng screen. So nagkakabit sila. Kaya siya na lang nagbantay dun. 3 lang kami dito. May isa pang nandito. Tahimik lang talaga siya. Pakita ka! Oh. Ayun. Nag-iisip yan ng amang makapangyarihan, anak na aming Mesiyas, at Espiritu ng pag-ibig. Pagdiriwang ng salita ng Diyos. Bait pinapagawa.